Mga kaibigan, mga kapatid, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Purihin natin si Jesus, Maria, at Jose. Ngayon ay nasa araw na tayo ng Huwebes at nasa ika-23 araw sa buwan ng Enero, 2025. Napakinggan natin sa napakaraming bisis na si Jesus ay talagang abalang-abala sa pagpapagaling ng mga may sakit. At dahil doon ay dinudumog siya ng mga maraming tao. At sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang nangyari na isinalaysay ni San Marcos, Kapitulo 3, versikulo 7 hanggang 12. Dahil maraming mga tao ang humahabol kay Jesus, halos hindi na makadaan si Jesus sa kanyang mga pupuntahan. Kaya nangyari sa ating ebanghelyo na ito ay gumawa siya ng bangka upang hindi siya maipit sa maraming tao. Bagaman ginawa ito ni Jesus, marami pa rin ang mga taong bitbit na nila ang mga kasapi ng kanilang pamilya at komunidad na mga may sakit upang pagalingin ni Jesus. Mga kaibigan, mas magandang pagnilayan natin ang mga pangyayari sa ating ebanghelyo kung paano si Jesus dinudumog ng mga tao. Alam natin na hindi lang sa pakikinig na kung saan nagdudulot ng inspirasyon at pag-asa sa nakakarami, kundi yung gusto rin ng mga tao na mapagaling sila at maiakay ang iba na gumaling din sa mga nararamdaman nila. Sa ating buhay, nakakatuwa namang isipin, ngunit mas magandang itanong natin sa ating sarili. Marami rin ba sa ating mga kaibigan o mga kakilala na gusto nung makita tayo o tuwang-tuwa na lumapit sa atin upang makita tayo at makinig sa mga kwentong mayroon tayo? Pangit din tingnan pero nakakatuwa na sasabihin ba natin na parang dinudumog din tayo ng tao, hindi dahil gwapo tayo, maganda, sexy, kung hindi dahil sa kakaibang karisma na mayroon tayo. Pagnilayan natin ito ng mabuti. Kung makarinig ba sila ng ating mga salita, natutuwa ba sila at nabubuhayan? Na parang gumagaling sila sa lungkot at mga pag-alaala at pag-alala sa panahon na marinig nila ang ating mga kwento. Di ba napakaganda? At dito rin makita natin na si Jesus hindi siya gusto na magdusa ang mga tao. Kaya gusto niya gumaling ang lahat. Napakabuti ng Panginoon. Sana tayo, lumapit din tayo sa Panginoon, dumulog tayo sa Kanya, napagalingin tayo sa lahat ng ating mga nararamdaman. Amen? Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Jesus, pagalingin mo kami sa aming mga nararamdaman. Pagalingin mo kami sa mga panahon na kami ay punong-puno ng pag-alala, punong-puno ng kaguluhan, punong-puno ng pag-aalinlangan. Turuan mo kaming maging kagaya mo na magdala ng inspirasyon at kagalakan sa aming kapwa. Amen.